O, ito naman yung isa. Nasa itaas na tayo. Daming dagta. Bidikit. Ito na oh. Dalawa din siya. Kaso lang pag lumaki na to sila puro, itong isa maliit talaga to. Kaibahan talaga dito sa isa malaki na. Ito talaga ang malaki. Ito maliit lang to. Yan, ang gagawin natin ito. Lalagyan pa rin ng balot. Ganun pa rin sa kanina yung kabila sa iba. Yung baba. Sa itaas na kasi tayo eh. Kasi itong bunga na tong langka na to, hindi ka magsisisi kapag pinalutan mo yung bunga kasi yung bunga niya 100%. Hindi ka mahihinayang, talagang matamis. Kaya mas maghihinayang yung hindi pabalutan, malalaglag lang o hindi na mapagkinabangan. May marami pa naman ng tao na gustong kumain ito so sobrang tamis. Iba yung tinanim mo na grafting, hindi masyado matamis kasi nakatikim na ako ng ganun na bunga niya, yung mga bilog ang forma, pero ito hindi to bilog, kanya talaga ang forma niya. So pahaba, lumalaki to, tumitimbang to ng kayang timbang ng 10 kilos o pababa. Yan ang timbang niya, yung kalaki. Babalutin na to para hindi matake ng insekto. Ganun pa rin pagbalot kanina. Kasi pag lumaki na to, hindi na magkakasya yung sako pag dalawa ang yung nasa loob. Kaya hindi mo na higpitan yung tali kasi pag gusto mo nang iwalay, mag-ibang sako yung kabila, dali lang tanggalin. Ito kasing nangka na to, tumubo lang to, pero may nangka na yung taong na yung pinakamatanda na puno, tapos pinutol ko. Hindi ko alam kasi kung matamis pa ang bunga. Ginawa ko ng haligi yung sa bahay para lagyan ng mga dingding ganun. Tapos ito naman pinatubo ko, tinistingan ko kung maganda ba ang bunga. Ayun, kalalabasan niya maganda pala. Nagtanong ako doon sa yung tiyahin ko kung maganda ba to. Sabi niya to, yung daw, yung lumang puno dito, tinanim daw yun ng lolo ko, yung ama ng tatay ko, yung sibling yung lolo, yun ang nagtanim. Yung pala, yung barite pala nun, yung sa Bisaya pa karaan, sobrang tamis. Kaya ito, iningatan ko na to. Nalaman ko na ganito pala yung ng bunga niya na sobrang tamis. Iningatan ko na yung mga bunga, lalagyan ko na ng balot. Kasi yung dati yung lumang puno nito, hindi ko, pinabayaan ko lang. Ayun, nasayang lang yung kaya ito tumubo. Hindi pa nga ito nag-isa, mayroon pang iba doon, tumubo din. Kasi kalat-kalat na yung mga buto nito. Pag nahinog siya, merong mga hayop na paggalagala, yung mga wild animals, yun ang dadala ng mga ng langka, yung laman. Tapos may
may kasama pang mga buto, kaya yung mga buto kahit saan na tumubo, yun, dumami na. Yung iba nga pinutol ko na lang kasi nakakasira sa sa mga tanim, hindi masyadong tumubo kasi meron sila. Pero nagtira ako, ito yung malaki, tapos meron pang isa doon pinatubo ko pa, o dalawa, may dalawa pa doon pinatubo ko. Iisa lang ang barite nito, tawag nga sa yung Bisaya karaan, native. Kasi yung mga grafting ngayon hindi masyadong matamis, maliliit lang yung mga bilog na langka, di kagaya nito na pahaba siya. Yan ang kaibahan nila, mas maganda to. Tingnan na natin yung pag panahon ng ma-harvest na to, titingnan natin yung laman niya, yung loob, may katas siyang tubig sa pagtanggal mo ng buto doon sa loob, may katas siya. Yun ang nagtataglay no sa kanya na matamis. Kasi yung iba lang, tuyo, walang tubig. Tawag sa amin noon yung may tubig sa laman, yung sa loob yung may buto. Ang tawag namin dito sa Bisaya, butngan, yung nabutngan. Yung bihira lang kasi yung ganyan yung langka na matamis na may tubig, yun, butngan.